Naisip naman ni Mo habang nakatingin si Lian kay Shayna, ang babae ito ay masyadong nagdudurusa para sa kanyang kaligtasan bilang isang ordinaryong tao. Pero ang babaeng ito ay pasan ang mabigat na responsibilidad sa pagprotekta sa maraming tao. Sumapit ang umaga, nagpupulong ang lahat, nagsalita si Liu at isa-isa niya itong binigyan ng pagkain. Si Lin Mo ay inabutan ng pagkain at sinabi ni Liu na kung kulang pa ito, magsabi lang. Sumang-ayon naman si Mo. Habang nangyayari iyon, nakatagong nagmamasid si Lu Xin at ang isang lalaki sa kanila. Wika ni Lu Xin, ang lalaking iyon kinuha niya ang lahat, hindi inaalala ang kaligtasan natin. Sagot naman ng lalaki, huwag kang magsalita ng ganyan kung ayaw mong matalo ulit. Sagot ni Lu Xin, mga duwag. Sa kabilang banda, nagtanong si Mo kay Liu kung ano ang mga armas na kanilang nakuha. Tugon naman ni Liu, maliban sa broadsword ni Shayna, ang mahusay na armas na nakuha ay ang mga kitchen knife. Wika ni Mo, ayos lang ang lahat. Kumuha ng armas dahil ang mga zombie ay bahagyang malakas kaysa sa normal na tao. Nag-usap naman ang dalawang lalaki, sabi ng isa, sino mang may tapang at lakas ng loob ay maaaring lumaban sa zombie, pero ang katotohanan ay ang bilis ng zombie ay higit pa kaysa sa atin. Inis naman na nakikinig si Lu Xin at sinabi, kala ba nila ganun lang kadali ang lahat? May nagsalita, let's go. Kailangan nating makarating bago pa sumapit ang gabi. Si Shayna at Liu ang nanguna sa pagpatay ng mga zombie, at inutusan ni Shayna ang lahat na sumunod sa kanya. Habang pinapanood sila ni Mo, naisip niya na ang kooperasyon ng mga ito ay maganda. Dagdag pa niya, kung wala ang mga alipors na pabigat, ang dalawa ay magiging mahusay sa apocalypse. Naisip ni Mo na pagmasdan ang koneksyon nila ni Lian. Napansin niya na simula nang kumain si Lian ng gel mula sa isang mutated na zombie, nawala na siya ng interes sa mga ordinaryong zombie. Kaya naman, kung gusto niyang mag-evolve si Lian, kailangan niya ng mas marami pang mutated zombies. Muli siyang nag-isip, ang mga mutated zombies ay makikita sa mga lugar na maraming tao tulad ng paaralan, ospital, mall, at marami pang iba, ayon sa kanyang obserbasyon sa mga nangyari sa kanila. Kaya naman, kailangan niyang pumunta sa mga lugar na iyon. Pagdating sa paaralan, hihiwalay siya, baka sakaling may mutated zombie doon. May humugot sa isang lalaki sa isang salamin. Napasigaw ito ng tulong. Mabilis namang tumakbo si Mo at tumalon sa salamin papasok ng gusali. Nakita niya kung paano kinain ng zombie ang lalaki. Mabilis namang ginamit ni Mo ang kanyang sinulid at inatake ang zombie. Nahati naman ito sa dalawa. Nagtanong si Shayna kung ano ang nangyari. Nang yusisain ni Mo ang lalaki, sinabi niya na patay na ito. Dahil sa nangyari, nalungkot ang lahat, lalo na si Shayna. Tanong ng isang babae kay Shayna, anong gagawin natin? Sandaling nag-isip si Shayna at tumugon, kailangan nating magpatuloy. Makikita naman kay Shayna ang lungkot sa nangyari, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon at kailangan nilang magpatuloy. Wika naman ni Mo sa kanyang sarili, ang babaeng ito ay magaling gumawa ng paraan para ayusin ang mga kritikal na sitwasyon, sabay aya kay Lian upang magpatuloy. Samantala, si Lu Xin ay naiinis sa nangyari. Hinayla siya ng lalaking nakasalamin at inaya si Lu Xin na sumunod. Sagot ni Lu Xin, "Huwag mo akong hilahin." Sagot ng boy, "Labo, anong ginagawa mo?" Malapit na silang makalayo ng galit na tugon ni Lu Xin, "Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito at ngayon, namatay na isa sa atin." Sagot ni Labo, "Paano ka mabubuhay sa mundong ito kung wala si Shayna at Liu? Nakikita mo si Ling Mu, binabastos lang tayo. Paano kung makuha niya si Shayna at gawin din sa atin ang ganon?" Sagot ni Lu Xin, "Ano naman ang magagawa natin kung susunod tayo sa kanila? Hindi ako natatakot sa kanila. Kung ito ay noong bago pa ang apocalypse, ilalampaso ko ang baliw na yon." Sagot ni Labo, "Hindi mo na naisip na kung kumaunti ang ating bilang, mas malaki ang magiging advantage natin. Pasayahin mo naman lang si Shayna dahil ikaw ay nakadepende sa kanya ngayon. Kung ako sayo, magiging matalino ako. Dahil si Shayna ay hindi magiging sayo noon at ngayon,
Sinabihan naman ni Luzin si Labo na nababaliw na. Dagdag pa ni Labo, si Lin Mo ay mananatiling untouchable. Sagot naman ni Luzin, Wang Cheng, Labo, baliw ka na para turuan ako. Isa kang hapokrito. Naisip naman ni Luzin na kung hindi nangyari ang apocalypse, kanya na sana si Shayna at binigyan niya ito ng regalo. Tinutuya niya ang ating bida sa kanyang isip. Sa isang building, makikita ang napakaraming bilang ng zombie. Napansin ito ng buong tropa. Nagsalita si Shayna, kailangan nating mailigaw ang napakaraming bilang ng zombie. Napatingin siya sa kanyang mga kasama, ang dalawa ay naglalaitan. Napabuntong hininga si Shayna at nagboluntaryong kunin ang atensyon ng mga zombie para makalayo ang mga kasama. Sagot ni Mo, ako na ang gagawa nito. Nagulat si Shayna sa sinabi ni Mo. Dagdag pa ni Mo, humanap kayo ng ligtas na mapagtataguan kapag nakuha ko na ang atensyon ng mga ito. Saka kayo dumaan kapag hinabol na nila ako. Tanong ni Shayna, sigurado ka ba? Ako na ang gagawa. Sagot ni Mo, maghanda na kayo. Naiiyak na tinapik ni Liu ang balikat ni Mo, bro, isa ka talagang tunay na lalaki. Tunay na lalaki, lahat kami ay nagpapasalamat sa iyo. Pinapahid ni Liu ang kanyang luha. Iniisip ni Mo na ayaw niya lang ma-stranded at maging babysitter ng iba. Dagdag pa niya, kung si Shayna ang gagawa noon, sigurado mahihirapan itong makabalik o kung mamalasin, hindi na. Kaya naman ako na ang gagawa nito. Sinabihan ni Labo si Shayna, naku, si bro mo na ang gagawa, hindi na tuloy ang sasabihin niya dahil sa sagot ni Shayna, kailangan na nating magtago. Sinabihan ni Shayna si Mo na mag-ingat. Sumenya si Mo, 5 minuto lang. Kailangan makahanap na kayo ng ligtas na lugar. Pagkatapos nito, magkakaroon ng isang malaking party ang mga zombie. Inaya niya si Lian para gawin ang plano. Pagpasok ni Mo sa loob ng isang phone shop, sinalubong siya ng 3 zombie. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng mga zombie. Nasabi ni Mo sa sarili, dahil sa koneksyon niya kay Lian, limitado ang bilang ng zombie na kaya niyang kontrolin, sapat na ito. Ginamit niya ang mga cellphone, isinabot sa 3 zombie. Sinabihan niya ang mga ito, lakasan ang internal volume ng mga cellphone. Pinaghanda niya ang mga ito. Pinalabas niya ang mga zombie at sa kanyang pagbilang, pinatakbo niya ang mga ito sabay pagtugtog ng mga cellphone gamit ang Bluetooth. Dahil sa matalinong plano ni Mo, nailigaw niya ang atensyon ng napakaraming zombie. Samantala, hinihintay ni Shayna at ng iba pa ang susunod na mangyayari sa isang silid. Nang marinig nila ang malakas na tugtog, nagawa ni Mo, habang pinagmamasdan ni Shayna ang sitwasyon, nabanggit niya ang kawalan ng pag-iingat ni Mo at ang posibilidad na mamatay ito. Naalala niya ang sinabi ni Mo kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasama na tumawid na. Nag-aalala si Shayna kung nasa ospital na nga ba ang dalawa, naalala niya ang bilin ni Mo sa kanila. Makikita ang kaguluhan ng mga zombie sa labas ng gusali dahil sa ginawa ni Mo. Inanyayahan ni Liu si Shayna na umalis. Habang tumatawid si Shayna, bonilinan siya ni Mo na magmadali. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may nahulog na lalaki mula sa taas ng gusali, agaw pansin sa lahat ng zombie. Nakita ng mga zombie sina Shayna, Liu, at Mo kaya naman nakuha nito ang atensyon ng mga zombie. Napansin ito ni Mo kaya sinabihan niya ang dalawa na tumakbo. Habang hinahabol sila ng napakaraming zombie, tinanong ni Shayna si Mo kung ano ang gagawin nila. Sagot ni Mo, kailangan nilang maghanap ng mapagtataguan dahil hindi nila kayang labanan ang mga bastardong zombie sa isang malawak na lugar. Nakita ni Mo ang gusali kung saan naruroon ang iba pa, at mabilis silang pumasok. Sinundan sila ng mga nagkakagulong zombie. Pinagbawalan ni Mo si Lian na lumaban muna. Pagkapasok ng mga zombie, inutusan ni Mo ang lahat na patayin ang mga ito isa-isa. Seryosong nakikipaglaban sina Liu, Shayna, at Mo, habang nanginginig naman sa takot ang dalawang babae. Tinanong ni Luzin si Labo kung ano ang gagawin nila, pero hindi alam ni Labo ang sagot. Isang babae ang nagulat at natakot nang makita ang mga zombie sa likuran nila, kaya nagkagulo ang ilan dahil sa takot. Tinulak ni Labo ang isang lalaki, dahilan para mapahamak ito. Sa kabilang banda,
Isang babae ang nanginginig sa takot, hawak ang isang kutsilyo na nakatutok sa isang zombie, pinagbabawalan itong lumapit. Nang lalapitan na sana siya ng zombie, mabilis na kinuha ni Lian ang kutsilyo at iniligtas ang babae. Namangha ang babae at nakita niya si Lian na parang isang mandirigmang prinsesa. Namangha rin si Shayna, at napangiti si Mo dahil sa kanilang reaksyon. Makalipas ang 1 minutong pakikipaglaban, naubos na ang lakas ni Mo. Naabot na niya ang kanyang limitasyon sa pagkontrol ng mga zombie, kaya sinabihan niya sina Shayna at Leo na umatras at dahan-dahan na lamang nilang puksain ang mga zombie. Sumang-ayon ang dalawa, biglang may narinig silang nakakapangilabot na sigaw. Nasabi ni Leo, "Wag naman ngayon." Inutusan ni Mo ang lahat na unahin ang kanilang kaligtasan. Inutusan niya si Lian na patayin ang natitirang 2 zombie nang hindi masyadong nagmamadali. Mabilis na pinabagsak ni Lian ang mga ito. Nang mapuksa na nila ang lahat ng zombie, napahinga ng maluwag si Liu at sinabing, "Muntik na tayo doon. Akala ko mamamatay na tayo." Tanong ni Shayna kung saan ang 2 nawawalang tao. Sagot ni Liu na nakita niyang may 2 tao ang umakyat ng hagdan habang nakikipaglaban sila. Gusto ni Shayna na umakyat para tingnan sila, pero sinabi ni Mo na huwag na dahil baka patay na sila at may mga zombie na rin sa 2nd floor. Natahimik si Shayna. Muli nilang narinig ang nakakapangilabot na sigaw. Nasabi ni Shayna na 4 na tao ang namatay. Pinakalma naman siya ni Mo, sinabing wala itong kasalanan at mas malala pa sana ang nangyari kung ibinalik niya ang mga ito. Nagpasalamat si Shayna kay Mo. Habang pinagmamasdan sina Mo at Lian, naisip ni Shayna na kamangha-manghang mga tao ito, at napakalakas ni Lian. Isang lalaki ang sinisisi si Labo dahil sa nangyari, kundi dahil kay Labo wala sila ngayon doon. Sinubukan siyang saksakin ng lalaki, pero pinigilan ito ni Shayna. Palihim naman nagalit si Labo sa lalaki. Napatingin naman si Mu sa kanila. Sinuntok ni Liu ang lalaki, at sinabing ang armas ay hindi ginagamit sa ating kasamahan. Pinigilan ni Labo si Liu, sinabing takot lang ang nararamdaman ng lalaki kaya niya nagawa iyon. Sinabi ni Shayna na, "Sige halikan na." Tinanong ni Labo si Mo kung bakit siya nito tinitignan, at sinabi ni Mo na kailangan na nilang gumalaw. Sa loob ng isang supermarket, may isang zombie na nag-i-evolve. Lumalaki ang mga kalamnan nito at sumisigaw ng nakapangangilabot. Ang grupo ni Mo ay makikitang pumapasok sa isang supermarket habang sila ay naglalakad. Nagsalita si Liu, "Mukhang walang tao dito." Pinakiusapan naman ni Shayna si Mo na usisin ang loob ng supermarket at sila ang magiging backup niya kung sakali. Sumang-ayon naman si Mo. Sinabihan naman ni Shayna ang kanilang 2 kasama na sumama sa kanya, at ang naiwan ay manatili upang humanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Sumang-ayon naman ang mga ito. Sinabi naman ni Mo na dito na sila maghihiwalay at magkikita-kita na lang sila sa entrance. Sa paglalakad naman ni Mo at Lian, naisip niyang ang kanyang mentalidad ay muling tumaas matapos ang laban at ang kanyang katalinuhan ay malaki din ang itinaas. Sa ngayon, kaya na niyang memoryahin ang kahit na maliit na detalye dahil din mayroon siyang masamang pakiramdam sa lugar na kanilang kinalalagyan. Idagdag pa niyang para bang may nagmamasid sa kanila simula pa ng pagpasok nila sa entrance ng supermarket. Sa kanilang paglalakad, may naramdaman si Lian na kakaiba. Naisip ni Mo na baka isa itong mutant zombie. Ilang sandali, may naririnig silang isang malakas na pagsigaw. Kaya naman inaya niya si Lian dahil ramdam niya na may hindi magandang nangyayari. Sa loob naman ng supermarket, makikita ang isang malaking mutant zombie na inaatake ang isang lalaki, habang makikita si Luzin na nakatayo sa harapan nito. Humingi naman ng tulong ang lalaki sa kanya, na nilaipat naman ang atensyon ng zombie kay Luzin na hindi naman gumagalaw at nanginginig sa takot. Nang tangkang hulihin ng zombie si Luzin, napatakbo naman ito at sumigaw para sa tulong. Ilang sandali, nakita niya si Lin Mo, at muling sumigaw si Luzin at humihingi ng tulong kay Mo. Nakita naman ni Mo ang mutant na zombie, kaya naman mabilis silang tumakbo patungo sa kinaroroonan nito at tinawag si Lian. Napansin naman ni Mo ang laki ng mutant zombie, kaya kailangan niyang ilabas ang lahat para matalo ito.
Naabot naman ng zombie si Lu Xin at inatake ito. Sa pag-atake ng zombie, sa isang kumpas, tumilapon si Lu Xin. Matapos noon, hinarap naman ng zombie si Mo at tangka na niyang atakihin si Mo. Napansin naman ito ni Mo kaya mabilis siyang nakaiwas dito. Nawasak naman ang sahig sa ginawang pag-atake ng zombie. Naisip ni Mo kung gaano kalakas ang zombie at ito ay iba sa lahat ng nakaharap niya. Nasaktan naman si Lu Xin sa ginawa sa kanya ng zombie at humingi ito ng tulong. Nasabi naman ni Mo sa kanyang sarili na kailangan niyang patayin ito bago pa ito makita ni Shayna. Kaya naman tinanggal ni Mo ang kontrol niya kay Lian. Mabilis naman inatake ni Lian ang zombie sa likuran nito. Sa isip naman ni Mo, tama lang ang ginawa niya dahil kung tatanggalin niya ang pagkontrol kay Lian, mas lalabas ang tunay na lakas nito. Kaya naman umatake na rin si Mo gamit ang kanyang espada at hiniwa ang tiyan nito. Sabay naman ang muling pag-atake ni Lian sa likod ng zombie. Napasigaw naman sa sakit ang zombie, ngunit gumanti naman ito ng isang suntok kay Mo at sinangga naman niya ito. Naisip naman ni Mo na kailangan niyang hanapin ang kahinaan nito dahil sa lakas ng zombie. Nang maisip niyang kontrolin ang mutant zombie, naramdaman naman ni Mo ang matinding pressure sa pagkontrol ng dalawang mutant zombie. Makikita naman na damyugo ang ilong ni Mo dahil dito. Sa kanyang pagpupursigi, nagawa niyang i-evolve ang kanyang skill. Mas kumapal at dumami ang maliwanag na sinulid na humahawak sa leeg ng higanteng zombie. Dahil dito, nahirapang gumalaw ito. Tinawag naman ni Mo si Lian, mabilis naman itong tumalon sa ulo ng zombie. Sa pagbaba, nakuha ni Lian ang isang green gel mula sa ulo ng zombie. Sunny dancing and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow.